Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat pong muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Isa akong masayahing dalagita na nagmula sa isang tipikal na pamilya at ako ay nag-iisang anak. Maraming mga kalamangan ang pagiging isang anak, gaya ng meron akong malaking sariling kwarto at nakakatanggap ako ng magaganda at mamahaling mga regalo tuwing kaarawan o Pasko. Dahil hindi na kailangan ng mga magulang ko na hatiin ang kanilang budget para sa pagbili ng regalo. Parati ako ang sentro ng kanilang atensyon. Walang kaagaw sa pagkain, sa mga bagay-bagay at walang kaagaw sa pagmamahal. Subalit meron din namang kawalan. Kapag meron kang kapatid, hindi mo mararamdamang mag-isa. May kalaro at mga kasakasama. Meron naman akong mga kaibigan, pero iba pa din ang pakiramdam kung meron kang kapatid. Kaya naman pinuno ko ang aking kwarto ng maraming mga stuffed toys dahil iniimahe ko na mga kapatid ko sila. May manika na merong mahabang buhok dahil gustong-gusto kong itinitirintas ang kanilang mga buhok na pinapangarap kong mangyari sa totoong buhay. Pero alam kong hanggang pangarap na lang iyon. Natanong ko minsan ang aking mga magulang kung bakit hindi na sila nag-anak pa ng iba. At ang sagot lang nila sa akin ay dahil sila ay lumaki sa malaking pamilya. Ang atensyon at pagmamahal ay laging hati at kung minsan ay kulang pa. Kaya nagdesisyon sila na kung magkakaanak sila ay isa lang at ibibigay nila ang 100% atensyon, pagmamahal at pag-aaruga sa kanilang anak. Napahalagahan at nauunawaan ko naman ang kanilang rason kung bakit. At batid din nila na hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot minsan, kaya madalas nilang pinupunan ito. Nakikipaglaro sila sa akin, kasama ako sa pagluluto, madalas kaming magbanding sa labas at tinuturuan nila ako sa aking mga takdang aralin. Dahil dito, malapit kami sa isa't isa para kaming isang tunay at totoong pangkat na mas malakas kami lalo na kapag kami ay kapit-bisig. Buong buhay ko, halos araw-araw ay normal, masaya, komportable at nag-uumapaw na pagmamahal. Hanggang sa isang araw, ang buhay ko ay biglang nag-iba. Pauwi ako galing sa unang linggo ko sa klase bilang estudyante sa kolehiyo. Nang may nasilayan akong isang tao na parang kamukha ko. Nung pagbaba ko ng jeepney at naglalakad pa uwi ng bahay, na akala ko meron akong naaninag na isang dalagita na nakatayo sa tabing kalsada at nakatingin sa akin. Nakita ko siya sa gilid ng aking mata, kaya naman huminto ako para tingnan ng maigi, pero nung paglingon ko, wala na ang dalagitang nakatayo doon. Kaya naisip ko na baka guni-guni ko lamang iyon. Subalit, hindi iyon guni-guni. Makalipas ang ilang mga araw, paparating na ako sa eskwelahan nang makita ko ulit ang parehong dalagita. Sa pagkakataong ito, pababa na ako ng jeepney at nakatayo siya sa harapan ng gate ng paaralan. Gustong-gusto ko nang bumaba pero hindi pa tumitigil ang jeep at nung nakahinto na at nakababa na ako, wala na naman ang dalagita. Naisip ko, baka naman wala siya doon at guni-guni ko lang. O baka naman dahil maraming estudyante ang papasok kaya hindi ko kaagad siya nakita. O baka naman umalis na siya. Pero yung pakiramdam ko na hindi ko iyon kathang isip lang dahil nakita ko siya ng 2 beses. Dahil hindi ako mapalagay, ilang beses akong naghanap pero hindi ko siya nakita. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, unti-unti ko na siyang nakakalimutan. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, nakita ko na naman siya muli. Bumaba ako sa may kanto sa may school supply store malapit sa aming bahay. Naglalakad na ako pa uwi nang nakita ko siya sa loob ng convenience store, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ko maipaliwanag pero parang biglang huminto ang tibok ng puso ko. Pero sa pagkakataong ito, pumasok ako sa loob at nakita ko siyang tumitingin ng tinapay. Lumapit ako sa kanya at tinapik ko ng bahagya ang kanyang balikat at siya ay humarap sa akin. Nalaglag ang pangako dahil nung makita ko ng malapitan ang mukha niya, kahawig na kahawig ko siya.
Meron namang pagkakaiba. Mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Magulo ang buhok, nakasuot ng tsinelas at maong na pantalon at simpleng t-shirt. Pero kahit na sino ang tanungin mo, magkahawig kami at baka nga mapagkamalan pa kaming kambal. Nagkatitigan kaming dalawa ng ilang minuto at ako ay nagsalita. Hi, gusto sana kitang tanungin kasi sa tingin ko nakita na kita dati. At OMG, magkamukha tayong dalawa. Nakakashock, diba? At gusto ko ding batiin ka. Ngumiti siya at sumagot ng, oo nga kahit ako nagulat. Hi, ako nga pala si Millie. Ikaw, anong pangalan mo? Melanie, maikli kong sambit. Pati pangalan namin halos magkapareho. Letter M din ang simula, sa isip-isip ko. Gutom ka ba? Pwede ba tayong magpunta sa malapit na coffee shop o karinderya? Treat ko. Nakangiti kong dagdag. Tumango siya at nagtungo kami sa malapit na coffee shop. Bumili ako ng sandwich namin at tea na 2. At nagsimula na kaming nagkwentuhan. Ayon kay Millie, nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang restaurant na mayroong 10 minutong layo sakay ng jeep mula sa aming bahay. Nakatira siya dito sa syudad mahigit ng 1 taon. Marami pa akong gustong itanong sa kanya, kaya lang nung gabing iyon, kaarawan ni Papa, kailangan ko nang umuwi at plano namin na ipagluto si Papa. Hanggang sa naisip ko na, bakit hindi ko imbitahan si Millie? Sorpresahin ko sila Mama at Papa at panigurado akong maging sila ay magugulat kapag nakita nila si Millie. Birthday surprise ko kay Papa, sa isip-isip ko. Kaya naman inimbitahan ko siya. Ilang beses siyang tumanggi pero hindi ako nagpatinag. Kaya naman kahit ayaw niya, nagtagumpay akong mapilit siyang sumama sa akin. Nung dumating kami sa bahay, nakita ko si Mama at naunang pumasok ng pintuan si Millie. At biglang nagulat si Mama nung makita si Millie at ako na nakatayo na magkatabi at magkamukha kami. At ikinuwento ko kay Mama kung paano kami nagkita ni Millie. At nagpatuloy si Mama na magluto at sinabihan kami na tulungan siya. Ako at si Millie ay naghain sa mesa at tumulong sa iba pang kailangang gawin sa kusina. Napansin ko ang ngiti sa labi ni Millie habang kami ay abalang naghahanda. Kahit nung naghihiwa ng mga sangkap, nakangiti din siya na halatang halata na nag-e-enjoy siya. Hindi siya naiilang na makipagbiruan, makipagkwentuhan at kwelang kasama. Natapos na kaming maghain, magluto at inaantay na lang namin ang pagdating ni Papa. At dahil gusto kong sorpresahin si Papa, pinaupo ko si Millie sa upuan ko at ako naman ay nagtatago para makita ko ang reaksyon ni Papa. Maging siya ay nalinlang, sabi niya, "Hello anak," kay Millie. At bigla akong lumabas at tawa ng tawa. Ang itsura ng mukha ni Papa, hindi ko maipinta sa sobrang pagkagulantang. Ako, si Millie at si Mama ay tumatawa sa reaksyon niya. Pero ang mukha ni Papa, hindi nagbago. Nalilito, naguguluhan, at nabibigla sabay nauutal na nagsalita ng, anong nangyayari? Ang buong akala ko, tatawa si Papa. Masisiyahan sa birong iyon. Pero hindi, kahit ilang minuto pa ang nakalipas. Sa katunayan, nakatayo lang siya doon, tulala at nanginginig hanggang sa ang itsura niya ay parang umalis na ang kaluluwa sa katawang lupa niya at siya ay nagsimulang mamutla. Hanggang sa ibinaling ko ang tingin ko kay Millie na mula sa ngiti na nag-iba ang ekspresyon na puno ng galit at pati ang kanyang kamao ay nakakuyom. At nagsimula siyang magsalita, "Ang ganda at mabait ang pamilya mo, sir. Mahal na mahal mo siguro ang anak mo dahil binigyan at pinaghandaan ka ng madaming putahe sa kaarawan mo. Pero ang pinagtataka ko, alam kaya nila kung ano ang tunay mong pagkatao? May ideya kaya sila? Alam kaya nila ang tunay mong pagkatao ay masahol pa sa isang halimaw at masamang nilalang? Panahon na para itigil mo ang pagbabalat kayo nyo." Pagkatapos, itinuon ni Millie ang atensyon niya sa akin at bumulong ng, "Pasensya na." At biglang humaripas ng takbo palabas ng bahay. Sa sobrang pagkabigla ko, hindi ko alam kung ano ang iisipin o gagawin. Si Papa biglang napaupo sa sofa at si Mama naman ay napaupo sa upuan sa gilid ng aming hapagkainan. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Ang sumunod kong namalayan,
Tumatakbo ako sa labas upang hanapin si Millie. Gusto ko siyang tanungin bakit niya nasabi ang mga salitang iyon kay Papa. Pero bigo akong matagpuan siya. Para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, huwag po ninyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. Salamat po! Nung pagbalik ko sa bahay, ang mga magulang ko ay nag-uusap at nagtatalo. Si Mama sumisigaw na sabihin ni Papa sa kanya ang katotohanan. Nung una, pinabulaanan ni Papa pero kalaunan inamin niya ang buong katotohanan. Nung panahong binatilyo pa siya, meron siyang kasintahan at ito ay nabuntis niya. Hindi planado at pareho silang napakabata pa nung panahong iyon. Pareho silang dalawa na hindi alam ang gagawin. Nung ipinanganak ang sanggol na babae na si Millie, ang nanay nito ay labis na natataranta at sabing gusto niyang magpatuloy sa buhay pero hindi kasama ang baby o si Papa. Ibinigay niya lamang ang sanggol kay Papa at umalis na ito. Kasabayan nito, si Papa ay mahirap lang din. Yung tamang saktuhan lang ang kita ng kanyang mga magulang. Batid niyang hindi niya kayang alagaan ang bata, kaya naman iniwan niya ang bata sa bahay ampunan. Dahil sa labis siyang inuusig ng konsensya, nung makatapos siya ng sekundarya, naganap siya ng trabaho habang nag-aaral sa kolehiyo. Nung nakatapos siya ng vocational at merong nakuhang mas maayos na trabaho, binalikan niya ang bahay ampunan. Ngunit ang bahay ampunan ay nagsara at hindi na niya mahanap ang kanyang anak. Hanggang sa lumipas ang panahon, nakilala niya si Mama at sila ay nagpakasal. Pero nagdesisyon siyang ilihim ang tungkol kay Millie. Pero ngayon ang lihim na ito ay nabunyag. Ilang beses si Papa na lumuhod at nagmakaawa kay Mama para patawarin siya. Nauunawaan ko ang sakit na nadarama ni Mama dahil kahit ilang beses pang sabihin ni Papa na ito ay nakaraan na, hindi pa rin matanggap ni Mama na nagsinungaling si Papa sa kanya. Pakiramdam niya, hindi siya pinagkakatiwalaan ni Papa, kaya ang tiwalang ding iyon binigay niya kay Papa ay nawasak din. Alam naman nating lahat na kapag ang tiwala ay nasira, mahirap na itong mabuong muli tulad ng isang basag na salamin. Magmula ang insidenteng iyon, ang buong pamilya namin ay hindi na tulad ng dati. Palaging malamig ang hangin. Bihira ko na din kausapin si Papa at nawala na din ang kasiglahan at kasiyahan sa tahanang kinalakihan ko. Hindi ko maiwasang magalit sa aking ama dahil ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanya. Sinabi ko din kay Mama na maiintindihan ko kung gusto na niyang hiwalayan si Papa at ako ay sasama sa kanya. Kasabayan nito, si Papa ay sunod ng sunod na parang aso sa mga sinasabi ni Mama. Pati mga gawaing bahay, siya na din ang gumagawa. Pero kahit nasa kabila nito, hindi pa rin nagbago ang timpla ni Mama. Hindi pa rin niya kinakausap ng maayos si Papa, maliban lamang kung may iuutos ito. Hindi ko na rin nakita si Millie. Sa isipan ko, marahil o tiyak na ang laki ng galit niya kay Papa dahil hindi man lang siya inalagaan, na sumuko kaagad at nakita ang buhay ni Papa na masaya, samantalang siya ay magpasa hanggang ngayon ay nagdurusa. Sa tingin ko, kung sa akin din mangyari iyon, ako ay magagalit. Kahit sino naman siguro, ganoon din ang mararamdaman. Naawa ako kay Millie. Ipinanganak siya sa mundo nang wala man lang pagpipilian. Hindi niya ginusto pero siya pa ang parang nagbabayad sa kapabayaan, makasarili at pagkakamali ng kanyang mga magulang. Hindi maalis sa isip ko ang mga ngiti niya habang kami ay nagluluto at naghahanda ng hapunan nung araw na iyon. Hanggang sa mag-iba ang mga tingin niya nung pinagmamasdan niya si Papa na malamig at hindi tanggap na mga titig na natanggap niya kay Papa. Makalipas ang ilang buwan, oras na ng hapunan, ako at si Papa ay inaantay si Mama na umuwi ng bahay. Ngunit nung umuwi siya, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Millie na nakayuko na pumasok sa aming tahanan. Kung ako ay nagulat, mas doble ang gulat ni Papa na animoy nakakita ng multo. Pareho kaming hindi makagalaw at nakatayo lang doon. Mel, magluto ka na! Pasigaw na utos ni Mama. Dahil sa pagkabigla, napatalon ako at dali-daling nagtungo sa kusina at nagluto. Si Papa naman, nanginginig at hindi alam ang gagawin, nagtungo din sa kusina at tinulungan akong magluto. Nung nakaluto at nakahain na, hinila ni Mama si Millie na umupo sa aming hapagkainan
at lahat kami ay sumunod na umupo. Lahat kami ay tahimik na nagsimulang kumain matapos si Mama na magdasal. At bigla na lamang sinandok ni Mama ang pinakamalaking parte ng manok at inilagay sa plato ni Millie at nilagyan ng sabaw ng adobo. O eto, mas nararapat sa iyo ang malaki at masarap na parte ng manok o kahit anong putahing nakahain ngayon sa mesa. Kumain ka ng madami, wika ni Mama. Nakita ko na naiilang si Millie at kasabayan nito, tumango siya at ngumiti ng bahagya ang kanyang labi na nangangahulugang malugod niyang susundin ang utos ni Mama. Nung matapos na kaming kumain, sumigaw siya kay Papa na hugasan ang aming pinagkainan. Si Papa naman, napatalon sa pagkakaupo at dali-daling hinugasan ang mga pinggan. Melanie, linisin mo ang kwarto mo at ayusin mo. Magmula ngayon, dito natitira si Millie at kayong dalawa ay maghahati sa kwarto. Bilisan mo ng kumilos. Pansamantalang magtabi kayo sa kama hanggat di pa dumarating ang isang kama. Bilis na. Utos ni Mama sa akin. Nagkatinginan kami ni Papa at dahil sa labis na pagkabigla, hindi kami makapagsalita. Nakita ko ding biglang humagulgol si Millie. Sa isip-isip ko, marahil akala niya kakain lang siya kasama kami ng hapunan. Hindi niya akalain na dito na siya titira. Pero kahit ako ay nabigla sa sinabi ni Mama. Ano ba yan? Tumigil ka ng umiyak. Maikli, ngunit malumanay na wika ni Mama. O heto, kunin mo itong mga paper bag na pinamili ko kanina. Maligo ka at suotin mo ang mga bagong damit. Utos ni Mama. Sinunod naman ni Millie ang inutos ni Mama. Nung nasa banyo na si Millie, sinabi ni Mama sa amin ang nangyari. Nalaman niya kung saan naninirahan si Millie sa pamamagitan ng restaurant na pinagtrabahuhan niya noon. Ginawa niya iyon dahil pakiramdam niyang kailangan niyang gawin iyon para tuluyang maghilom ang kanyang sugat. Matapos ni Mama makapag-isip-isip, nagdesisyon siyang kitain ng personal at kausapin si Millie. Doon niya napakinggan ang hirap ng buhay na naranasan ni Millie. Kung paano siya nakalabas ng bahay ampunan. Sa sobrang hirap ng buhay niya, nagsimulang tumubo ang galit niya kay Papa dahil sa pag-abandona nito sa kanya. Gusto niyang makipaghiganti kaya ilang beses siyang nagmakaawa sa bahay ampunan na malaman kung sino ang kanyang ama. At nung malaman niya, kaya siya nagtungo sa aming syudad. Hindi naman siya nahirapan na hanapin si Papa dahil nakatira pa rin si Papa sa parehong syudad. Nakakuha siya ng trabaho malapit sa aming bahay at pinagmamasdan kung anong klaseng pamilya kami at kung anong buhay meron kami na parte ng kanyang paghihiganti. Subalit ang kanyang kagustuhang paghihiganti ay nawala nung makita niya kung gaano si Mama at ako kabait, na kami ay mabuting tao. Hindi niya magawang ituloy ang kanyang balak, kaya naman nagdesisyon siyang lumayo. Kasabayan nito, nalaman din ni Papa kung saan nakatira si Millie at nagtungo ito sa kanya at ilang beses na humingi ng kapatawaran. Ang alok naman ni Papa sa kanya, nasusuportahan siya kahit na hindi sila maaring tumira sa iisang bubong at habang buhay siyang hihingi ng kapatawaran sa kanya. Noong marinig ito ni Mama kay Millie, hindi niya kayang iwanan ito. Ang orihinal niyang plano ay bibigyan niya si Millie ng pera para hindi na siya maghirap pa at makapagsimulang muli. Pero napagtanto ni Mama na anong silbi ng pera kung aabandonahin din si Millie sa pangalawang pagkakataon. Matinding kirot ng kanyang puso na makitang abandonahin muli si Millie. At isa pa, sa tuwing nakatitig siya sa mukha ni Millie, nakikita ni Mama ay ako. Hindi niya maatim na maging mag-isa si Millie. Tama na ang naranasan niya noon. Pakiramdam niya kapag iniwan niya si Millie, parang iniwan niya rin ako. Ayaw niyang maiwan, iabandona at maging mag-isa si Millie. At doon siya nagdesisyong patirahin si Millie sa bahay kasama namin. Karapatan ni Millie na maranasan ang isang pamilya, na mayroong mga magulang at kapatid, na maranasan ang pagmamahal ng isang magulang sa anak, na hindi maramdamang siya ay nag-iisa at mayroong karamay at sandalan. Si Papa, nakaluhod, nakayuko at labis na humahagulgol. Sabi din sa kanya ni Mama na kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng kamaliang ginawa niya mula kay Mama, sa akin at lalong-lalo na kay Millie. Maging ako, hindi ko maiwasang lumuha at napahanga ako sa desisyon ni Mama. Napagtanto ko na
Maswerte ako at siya ang naging nanay ko at magiging nanay din ni Millie. Habang naglilinis ako ng kwarto, kung ano-ano ng mga bagay ang pumapasok sa isip ko. Mga bagay na kung ano ang maaari naming gawin ni Millie, gaya ng panonood ng sine, pagpunta sa shopping mall, bakasyon, at ipakilala siya sa mga kaibigan ko. Kung noon, iniimahe ko lang na sana magkaroon ako ng kapatid, at ngayong mayroon na, gagawin ko ang lahat para siya ay maging masaya, na iparanas at ibigay sa kanya ang mga sandali o mga karanasang hindi niya kailanman naranasan noon. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!